At ngayong araw pinagpala na naman tayo kasi meron tayong magandang huling klase ng isda. Wait lang, halukayan natin para makita ang kagandahan. Tapos ngayon, ikamada na naman natin para mapicturean din ang ating mga kasamahan. And after that, ito nga pala guys, magkakaliskis na ako gamit ko yung gold na kutsara. Okay, ay wait lang, ituwid muna natin kasi parang baloktot yung ating kutsara para plus 5 attack speed. I'm here to tell you right now, we don't care. Let me tell you We don't care. And after that, hiwain na natin ang ganito with peelings mula sa buntot papuntang ulo, dahan-dahan with kunting ingat. Kagaya ng nakikita nyo sa video. And after that, linisan na natin, tanggalin natin ang hasang, bituka at saka yung puti-puti niya sa katawan. Pero dahil hindi niya matanggal, mamaya babarasin na lang natin yan. Wait lang, kuha muna tayo ng isa pang sample. And ito na nga yung ating next example, yung pin grouper. Kaliskis lang natin yung both sides, pati gilid-gilid ba. Tapos hiwain natin pa gitna. And then, buksan lang ulit natin. And then yan na yung finished product niya guys. Ganda, diba? Ito naman ay ang orange spined unicorn fish or mas common sa tawag na singsingan dito sa amin. And today is papakita ko sa inyo kung paano ko to baratan. And unahin nga lang para natin yung buntot niya para safety tayo kasi matalas yan parang blade. Yung ganitong klaseng isda ay masarap ihawin pero kung gaano siya kasarap pag inihaw, gano'n naman siya kahapdi pag nakatama sa ating mga daliri. Kaya pag buhay ito, iwasan natin hawakan yung kanyang buntot kasi yan yung kanyang defense mechanism, pati itong layag-layag niya sa may bandang batok pati sa kanyang bandang baba. Yan matalas yan pag nakatinik. So iba't ibang paraan ng pagbalat guys no, pero ito yung sa akin, bali tinutusok ko lang yan magkabila ang gilid. Dito nga ipinili kong unahin yun sa may bandang batok. So pagka tusok sa kanya, nilinisan ko yung bandang gilid and then isagad natin sa may bandang batok niya para makuha talaga yung lock niya and then hilain mo siya ba. And after that, dahil hindi makakuha, kaya hinila ko na lang yung buntot papunta sa unahan kaya nasira yung grano niya. So mali yan. Mas maganda talaga yung galing sa may bandang batok papuntang buntot yung hila para hindi masira yung grano ng laman niya. So if na-observe nyo nga, ilang beses natin hawakan yung buntot pati yung kanyang bandang batok. Imagine nyo na lang kung hindi natin tinanggalan ng buntot at saka ng bandang tinik, malamang marami na tayong sugat. At kung itatanong nyo kung ilang beses na ako nasugatan ito ay maraming beses na. Yun ay sa kadahilan ng hindi ako nakinig sa mga advice ng nauna. Yung tao kasi may katangahan sa kanilang naniniwala kapag nandiyan na. Kaya ngayon medyo natuto na ako at isa sa mga natutunan ko ay i-observe ang mga bagay kung safety ba to, kung okay ba to, kung makakasakit ba to, kung makakatulong ba to, at kung hindi naman natulan ng pakinabang, alisin mo na kung magkukos lang naman ang damage sa buhay mo. Huy, grabe ang person. Sa part na ito naman ay medyo sumasakit ng baywang ko kaya tinanggal ko na yung isda at nilatag ko para makita kung gaano pa ba karami. So far ganyan pa karami ang tatrabahuin ko and then yung iba binanatan na ng snappy kong kasama. Walang iba kundi si Boss M, shout out sa'yo boss. At sa part nga na ito ay magbubrush na tayo ng isda, let's go! May karamihan ngayong binrush namin, buti na lang maliwalas dito sa planeta namin ngayon. Tapos meron pa tayong snappy na kasama. And to cut na lang story short, ganito na nga lang siya karami nung malinisan na. Kalahating balde at sana uminit ng maayos ngayong araw. And mga bandang alas 3 ng hapon, ganito na nga yung texture niya. Tinaob ko siya para mas makatulo pa yung tubig. And pinagsama-sama ko, pinagtabi-tabi ko na rin yung mga isda na magkakamuka. Yung mga longpin grouper, magkakasama sila. And then yung red sea bream, magkakasama din sila. Pati yung mungit, magkakasama din sila. Para medyo maganda rin tignan, medyo satisfying sa mata ba. At syempre, dahil hindi tayo plastic na pagkatao, isama natin tong mulmul. Tignan nyo naman, ganda, diba? Tapos, ito naman sa may bandang kanan, syempre, yung binili natin kanina na singsingan. Yung iba dyan, wasak kasi napuruan ng spear gun. Ito namang isa, indong to. Pangatlong araw ko na rin to binibilad, hindi pa rin natutuyo kasi medyo makapal yung laman niya. Anong klaseng nilalang to? Ang tawag naman dito ay hextapus kasi 7 lang ang kanyang tentacles. Next video na lang ang inyong mga shout out sa ating spear fishing footage. At yun lamang sa araw na ito, sana sulit ko ang nasayang na oras ninyo. Maraming salamat, babu!